Kahit dati pa ay malaki na po ang impluwensya ng mga Chinese sa ating kultura. Dito pa nga sa ating bansa pa makikita po ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kaya hindi na rin nakapagtataka na marami sa kanilang kultura ang na-adapt na natin. Kabilang na nga po dyan ang pakikisaya pag Chinese New Year. At dahil nga dyan, since Chinese New Year na bukas, ay alamin natin ang do's and don'ts pagdating sa pagsalubong ng Chinese New Year. Kasama ang feng shui expert na si Miss Ara Manalili. Good morning, Miss Ara, and welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Kong Hei Pachoy. Happy Kong Hei Chinese New Pachoy. Year! Kong Hei Pachoy! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Yes. Welcome back. Well, ano ba yung mga traditional na ritual at mga gagawing paghahanda bilang pagsalubong dito sa Chinese New Year, the Year of the Wooden Dragon? Yes, actually, the Chinese culture has been 200 AD, way back. No? So, ang ating blueprint and DNA is talagang indicate natin hanggang ngayon. Kaya ang paghahanda ng Chinese New Year ay talagang nakalaan na sa atin kada taon. Kaya ang itong paghahanda ay talagang pagsalubong ng luck, o ibig sabihin, wini-welcome natin yung good health, good wealth, and good relationship na paghandaan natin ito dahil mamayang gabi na, no? Alas 12 ng gabi. So, ang ating mga kaibigan at mga, yung mga Chinese businessmen ay kanilang pamilya, tayo-tayo din bilang Pinoy ay talagang naghahanda na i-celebrate natin yung pagpapasalamat na nakaraos tayo ng 2023. Totoo. And then we will welcome the 2024, the Dragon Wood Year. Ibig sabihin, ang Dragon Wood is 60-year cycle. Ngayon, ang kailangan lang natin paghandaan sa Year of the Dragon is the earth element of the dragon, and then the year niya, yung birth year niya is the wood. That's why Dragon Wood ngayong taon. Merong conflict lang ng kaonte. Oh, naku. So, Ano yung in mga our conflict na life, yan? the earth is property. No? Kung yung bahay natin, ayusin natin. Kung may mga problema sa lupa or anything, iayos na ng mas maaga sa mga documents. Because the wood is a plant, meron siyang roots. Kapag na-root niya yung lupa na yan, kokontrolin niya yung energy. So, kailangan i-avoid yung conflict, misunderstanding, litigations, yung mga documents sa pipirmahan. So, ngayon taon pa lang, i-welcome na natin yung kasiyahan na, ay, hindi na natin dala yan. Di ba? Yung baggage natin, excess baggage, we have to eliminate. Welcome the new energy. Ayun. With sige. positivity. Yes, dapat. I think in all aspects dapat nag-a-apply yung positivity, no? Except sa mga sakit, syempre. Pero for someone na talagang gustong i-embrace, na gustong maging part ng Chinese New Year, mag-celebrate nito, bilang tayo mga Pinoy, ay mahilig talaga sa selebrasyon. So ano yung mga pangkaraniwang pagkain? Ayan, ang madalas pagkain. nating dapat iahin sa ating mga hapagkainan, and what could be its symbol? Yeah, actually, number one is fruits. Okay. Siyempre, Mga that's prutas. abundance, no? May bilang ba to? Yes, may 8 or mga bilog na minsan talagang inahanap nila yun, di ba? The tangerine or poncan or katkat is number 1 dahil nakakatulong siya sa business. Okay. Kaya sa Singapore, malalaki yung kanilang mga display of katkat. Kaya talagang massive yung price din niya. Okay. Di ba? Pero it's okay. Sa atin naman, kung ano yung kaya natin, kung may ubas dyan, apple or oranges, i-welcome pa rin natin. At least meron tayong handa. So, mga bilog-bilog pa rin yung mga prutas. So, kasi bilog is infinity, right? So, wala siyang katapusan. And then, yung sweets, kailangan meron tayong sweets like yung mga chocolate or candies. Okay. Pwede nating ipasaboy pagpasok. Hindi palabas, ha? Sa bahay Ayan. mo, magsaboy ka ng mga papasok chocolate. dahil sabihin you're welcoming the sweet year. Ayun. Pwede lagyan din ng barya. Pwede rin, Ayan. sabayan mo na. Baka naman sa sweet year, magka-diabetes bigla. Hindi naman ganon. I-share mo na lang yung chocolate sa iba. Okay. Kailangan be moderate on what we do. And then the dim sum, kaya sabi ko, ito yung magandang example. Ito nasa This mesa is natin. the ingot. They call this ingot. Oo. Right? This is the ancient money. Ganyan ang ng Chinese, itsura oo. ng pera noon. Okay. Ingot. Dati trading sila ganito. Made of Barter gold, trade. no? Okay. So, they use this for dumplings. Kaya may mga korteng mga May laman bangka. po ba Parang ito ngayon? bangka. Pwede rin ba ito lagyan ng bigas?
Yung iba yun? No, it's actually, pwede naman yan, anything na sweets na pwede mo ilagay. okay. No? So, So, yeah. yung ginagawa kapag New Year talaga sa Pinoy, meron tayong bigas nilalagay tapos mga tigi 1,000. Oo nga, gano'n. Oh, may Yung mga kanya spaghetti tayong bowl. way. Pero sa Chinese, they use that for food. Kaya para hugis money pa din. Kasi ang Chinese, very particular sila. Lahat ng bagay na nakikita nila, kailangan nag-enhance for wealth. Okay. Right? So, when it comes to food, ayan, yung dim sums, yung noodles. Yung noodles kasi for long life. Oh. Isa rin yan na tinutulong nila sa mga beggar para i-feed nila doon sa mga tao na ma-provide din ng good energy for longevity din. Ayan, dapat pala meron tayong pansit. No? Ngayon, Wag niyo ikakat siya. Wag lang ikakat, yes. okay. And then the chicken itself, kailangan buo. So, ibig sabihin, yung buo na yan, family togetherness. Hindi yung isang kainis ng tuka. Di ba pagka manok, ganyan sinasabi? oo. Pwede rin pala yung manok, basta Yes. buo. Basta daw, kung misan buo yung ulo, wag daw ipo-point sa'yo. Bakit? Okay. It's like, not good. Anything that is pointed. Okay, Right? okay. So, next is the fish. Fish is abundance. So, kailangan natin ilagay yan in a proper placement. At saka yung gathering ng family, iba yun eh. So, all Sama-sama. throughout the world, lahat ng mga Chinese, talagang massive yung kanilang paghihintay na ito na yung pagkakataon na mag-celebrate. Parang tayo din mga Pinoy na namana natin sa Chinese yan. Okay. Yung ganyang kaugalian na extended family sama-sama. Oh, okay. Right? Ano ba yung mga ine-expect natin for this year of the Wooden Dragon? The wooden dragon would be good for us also here in the Philippines because the Philippines is under the category of Southeast Asia. Southeast is the house of wealth. Okay. Ang wealth na yan is bahay ni Dragon. That's why we are so wealthy palagi. Napakaramdam natin there's something really big for us na hindi pa lang natin na masyadong tinatransform into that kind of Sana energy. ma-transform na natin yan. Kasi Lahat tayo yung sa mga gana. nearby, di ba, nearby countries like Singapore, Brunei, they're very wealthy. So I think the mindset of the Filipinos should be more productive. Ayan. Tayo naman ay talagang palangiti pa din despite of anything, resiliency natin. And then the business itself, ayan, yung wood is celebrity, entertainment. Kaya nabubuhay ulit yung pagiging, yun, makikita mo. Content creator. Yes, sa social media. And then the media is also back for wealth also dahil nag-stagnant siya for another 20 years. So now, the movement of the communications is well. And then the fire energy is about technology, digital, AI. So we have to be a leader. Fire for 20 years is now in. Bago na po yung new cycle. Okay. Okay. Wood, ano dragon ba yung- year, and plus the new cycle, dalawa yan. Kasi ang buhay pala natin, meron pala tayong hidden energy na cycle kada 20 years. Okay. And this is the ma-acquire start natin of a new yun. cycle. Oo, the Okay. fire part. Yeah, no? the fire is leadership. Ano naman po dapat yung mga iwasan para mas maging masagana ang pagsalubong at maging yung the concept of Chinese New Year in you? Okay. Iwasan natin yung limited mindset, no? So we have to be limitless. We have to be more skillful. Sky's the limit. Yes, no? We have to think pretty well. Assess natin yung sarili natin. Huwag tayo umasa muna sa iba. We have to keep for ourselves muna to innovate our energy. And then towards that, marami pang ikaw malalaman na, ay, kaya ko pala to. Huwag tayo mahiya na humingi ng tulong. Ayun. Yan. Kasi ang mindset ng Chinese is, kahit konti lang yung kinikita nila, pero marami, di ba? oo. Tsaka yung connections nila, mas marami. Ano pa ba yung mga pwede naming i-display sa aming bahay para mas lalong Oo. pumasok ang swerte? Okay, the water energy is back, coming from the period of 8 na Earth na in-stop niya yung wealth natin. So the water feature should be on the north side of the house para mag-activate yung wealth energy. Kasi nag-stop, no, yung water is wealth, ang pera natin. Ilalagay natin sa north.
yung kahit a little fountain or any aquarium na water may feature, tubig. Okay. ilagay natin siya. Ayun. Okay. Mga figurine na dragon. So, Pwede yeah, rin the yan. dragon should be on the southeast. Southeast. Huwag tayo basta lagay ng laglagay kahit Kung saan. saan. Kasi we attract more trouble. Oh, okay. Southeast, ayun. Well, nabanggit niyo yung positive vibes, no? So, bukod sa pagiging positibo, ano po ba yung mga magagandang practice natin na pwede natin gawin this year of the dragon para magtuloy-tuloy yung pasok ng swerte? Actually, be grateful. Okay, We good. should be thankful and grateful. And then, congratulations for the 50th anniversary. Ng Yes. KTV. Oo naman. At pasasalamat din tayo sa government natin. It's continuous blessing for us. And then, of course, keep loving, you know. When you say, I love you, say it to everyone. Wag lang tayong mag-text. We have to be more appreciative in any way. Oo. Ang ganda ng mga nabanggit ni Mama Ara. No? Parang hindi ko ganyan ma-love din yan ang- si Dayan kasi nalason eh. As a friend, As a oo. friend. Pero love na nagmamahalan Yes, I tayo love dito you, sa Marcy. RSP. I love you too, Then Marcy. we have to tap ourselves also na we have done a good job Ayan. for 2023. Appreciation sa mga ginawa rin ng Yes. sarili natin. Ano? Kasi nagtrabaho rin tayo at naghirap nung last year. Pero sabi nga, be grateful tayo for 2024 para tuloy-tuloy po ang pasok ng swerte. Miss Ara, happy Chinese New Year sa'yo. Kongsi pa, Shai. Thank you po. Oo. At sana yung bumuhos rin ng maraming blessings sa'yo for Yeah, this for good health for 2024. everyone. And good health, of Amen. course. Ayan, mga KRSP, may idea na po kayo kung paano ang gagawin para mas maging maswerte at meaningful ang Chinese New Year. Ito pong 2024, ang Year of the Wooden Dragon. Thank you so much, Ma'am Ara, sa muling pagbabahagi sa amin ng inyong feng shui dito sa Rise and Shine Pilipinas this Chinese New Year. Kong e Pachoy.